Your time. Okay po. Ako po ay magre-request ng ano po, share screen. Open po for shares. Okay, good evening po sa bawat isa sa atin at tayo po ay nandito ngayon sa pag-aaral ng naturopathy. Ito po yung mga tinalakay natin the last meeting, yung foundational basis of the naturopathic profession, naturopathic practice, the three primary and interrelated purposes to a naturopathic diagnosis. And then finally, we tackle yung 7 naturopathic principles that guide naturopathic practice. Or shall we say modalities po, no? And with that, I would like to ask some question. Sino po ang naging malinaw po yung ating talakayin the last time, yung ating topic po? May question po ba doon? Yung mga tinalakay natin last time po ng ating unang araw ng ating subject sa naturopathy, may question po ba tayo doon? We have also mentioned somehow practices and modalities na kung saan ay very helpful po para sa ating pagkikare sa patient or sa may mga sakit. So baka may question po kayo doon, hindi po clear or you want elaboration. Now is the time. I will give time po this very moment for question and answer. Siguro probably we will have at least 5 minutes po. Do you have questions po ba? Sige po, sino po may question? Before tayo mag-proceed po, kasi ang ating tinatalakay ay history, kung ano yung scope ng naturopathy, based sa World Health Organization, based sa global and sa local ano ang scope natin. So at least we will have this overview so that alam natin kung paano tayo kikilos at gagawa whenever tayo ay magde-decide for this profession po. And what if, actually, meron pong napakaganda na pag-iisip na kung saan kapag ka sa isang community ay merong naturopathic practitioner or naturopathic doctor, much more kung siya ay missionary, ay napakaswerte po ng community na yon. Kung siya ay nandoon sa isang location, napakaswerte po noong community kapag mayroon tayong isang naturopath na kung saan ay lalo tigit kung gagamitin ito na missionary or ministry ay napakaganda po. So, sige po, do you have questions with regard to the last meeting na ating discussion? Meron po ba? Mukhang clear po siguro. We have mentioned modalities and practices ng Hello, Doc. naturopathy. Go ahead po. Hello, Doc. Good evening. Yes, Dr. Terry. Yung linagay sa ano ba yung mga linagay sa mga natural, hindi yung mga food supplement, mayroon nakalagay dyan, no approved therapeutic claim. Anong ibig sabihin yan? Kasi yan ay nandito tayo sa Pilipinas. Kumbaga standard siya na kinakailangan ilagay po no by the law na
sinusunod natin, kinakailangan mong ilagay kasi supplement lang siya talaga. Hindi siya medicine, no? Hindi siya categorized as medicine. So ganun talaga. But in other countries ay walang question doon, no? Talagang later on as we go on, we progress sa ating pag-aaral po, you will see kung gaano kalawak po ang scope ng naturopathy po. Dito lang sa Pilipinas, tayo po ay nasa godfathering po, no? Parang yung practice natin dito ay walang licensure po, hindi po license. Pero sa ibang bansa, lalo na sa first world country po, ay with license po sila at may mga talagang recognized by WHO. So yun po yung truth, no? So I hope medyo malinaw po yung pagkasagot, Doc Terry. Okay. Thank you very much. Sige po, baka may question pa po. We will consume the 5 minutes. Another 3 minutes. Sige po. Meron pa po bang mga question? Clarification the last time? Yung mga na-mention natin po with regards to these topics po na ating tinalakay na nasa ating screen. Meron po ba? Wala na siguro, Doc. Wala na siguro. Sige po. Kasi as we progress po ay lahat, hopefully, ma-mention natin lahat po ng mga sakit po dito, no? Yung mga approaches, practices, modalities of different nations, different uh, practitioners, makikita natin, no? Consolidated po lahat ito and then we will find out kung ano yung pinaka-best na mga practices, mga modalities na ating magagamit sa ating panggagamot po. So even sa bahay ay kaya nating matutunan ng mga bagay na ito and then ma-apply natin kahit sa ating ministry, most especially actually sa ministry po natin. Okay, we will proceed po. Ito po yung tinalakay natin the last meeting, yung 7 naturopathic principles that guide naturopathic practice. Again, first, do not harm. Andyan po yung Latin po, no, na ibig sabihin. Number 2, healing power of nature. Number 3, diniscuss po natin ito, treat the cause. Actually, hindi pa natin elaborated dito masyado po, no? But later on, as we progress, i-elaborate po natin mahigi po, no? Medyo mahaba-haba po ito per per item po, no? So dito ang sabi ay pang-apat, treat the whole person. Hindi lang yung simptoma lang ang tinitreat natin. The whole person po ang tinitreat natin. Now sa naturopath po, hindi po yes, kapag ka nasa mga hospitals, clinic, ang consideration talaga doctor, no? Pero ang function po talaga ng naturopaths ay teacher sila, no? Teacher. At ito ay napakaganda kung ipapasok natin sa ministry kasi we will teach the people, no? Paano maging healthy. Especially we are Seventh-day Adventists po at yung magagandang mga application po ay may papasa natin sa kanila. Yung spiritual na principle ay maipapasa po natin with a natural application po, no? So napakaganda. Ano pa po 'yon? Pang-anim, health promotion and disease prevention. So later on, makikita natin kung gaano kahalaga ito, yung consideration na ito ng mga naturopaths po. Kapag tumitingin tayo ng mga patients at ating mga tinuturuan po, ano yung mga consideration? Ano yung top of the line ng mga considerations? And number 7 ay yung wellness and well-being. Okay. So dito may makikita tayo na percentage po, no? Ano yung mga mas pinahahalagahan po ng maigi? Ito po yung global
consensus po of naturopathic principles reported by naturopathic professional associations po. So nakita natin yung first, do no harm ay 95%. Ang healing power of nature, yung kusa na gagaling, no? Meron ang katawan natin ay may healing po yan. Natural na gagaling po siya provided na ibinigay natin yung mga kinakailangan, mabilis siyang gagaling. So 100% po ang mga consideration regard ng mga naturopaths po, no? So yung treat the cause, 90% po. 90% lang. Treat the whole person, 95%, medyo mataas. Yung doctor as a teacher, ang consideration medyo mababa kasi nga iba pa rin yung talagang doon ka nakafocus sa papalago ng iyong kaalaman sa panggagamot ng natural. Again, ang naturopathic practice po ay natural po ito. And then yung disease prevention and health promotion, 100% po ang regard ng mga naturopath dyan kapag tinitignan po yung kalagayan ng isang pasyente o yung ating pinagsisilbihan po. Okay. Now, let's go to naturopathic theories. Ano yung mga teorya na kinakailangan natin? These are foundation that we need so that we can facilitate clearly yung mga modalities, practices that we have already been practicing. Ano po? Ito pong mga sinasabi natin modalities and practices po ay atin pong ito madidevelop. Ano po? Later on ay meron po tayong mga abbreviation dito. Nais ko pong ikabisado ninyo mga abbreviation so that kapag tayo ay nag-diagnose, pumunta tayo doon sa mga kung paano yung mga intervention, tuloy-tuloy yung ating discussion. Kapag may mga abbreviation tayo, hindi yung magtatanong pa later on kung ano ibig sabihin itong abbreviation na ito, no? So later on I will require everyone na uma-attend po sa ating class na kabisaduhin po yung mga abbreviation so that yung ating discussion po ay tuloy-tuloy po whenever, lalo na higit kapag tayo ay nandun na sa mga paano na yung mga intervention natin. Okay? So, ito po, no? Naturopathic theories. May tatlo po tayong sinusundan dito. Ang core, theoretical, and conceptual frameworks that inform naturopaths, naturopathic doctors, clinical reasoning, and decision-making. Ano yon? Ito po. One is naturopathic therapeutic order, which is a systematic approach to treatment that moves from minimally invasive to more forceful treatments as necessary. Ang point po dito, so that magiging malinaw po sa atin, yung ibig sabihin ay from slight lang, no? To a more intensive na approach po, no? So kinakailangan hindi natin binibigla-bigla so yung theory po na ating sinusundan. Mahirap lahat ng modalities ibinigay mo na tapos hindi pala kaya ng pasyente mo. Kawawa naman, no? Again, ano yung ating principle na babantayan? Kinakailangan hindi natin ma-harm ang ating patient o yung ating ginagamot. Yun yung first consideration natin, no? Okay. So, mag-start ka sa yung light na kung saan ay approved na po ito ng maraming mga practices po, no? Hindi po yung kabago-bago pa lang na modality, pagkatapos sinalang na natin, ginawa nating experimental yung ating patient. Delikado po, no? So, we will start kung ano yung mga very common na ginagamit po na kung saan ay meron ng mataas na rate na kung saan ay ito ay approved po, no? So, like, ang sabi po dito, meron tayong babasahin. Let me read this to you. Ang sabi dito ay ganito po. The naturopathic therapeutic order expands the process of healing of the
this medicatrix naturae by emphasizing that the causal factors of disease and the determinants of health are the primary basis for the maintenance and restoration of vitality and healing. May guidelines na susundan tayo. Guidelines from early naturopathic theories. For example, itong na-codified noong 1997 sa United States. Ano yon? So, susundan natin, no? Ito yung kung saan ay mga researches ito at the same time ginagamit na po, no? Even sa mga colleges tinuturo ito. At ito ay ginagamit sa North America at Australia. In continuation, ang sabi po dito ay ito ay yung North America and Australia naturopathic therapeutic order to provide a guide outlining the order in which naturopathic practices, therapies, and treatments are best applied to provide the greatest benefit with the least potential for risk or harm to the patient. The theory explains a natural hierarchy of therapeutic intervention based on observations and the natural healing processes, and is based on the understanding that the body possesses an intrinsic nature to heal itself using the least possible force. Hindi bigla-bigla po, no? Yung proven na. Again, the word there is proven na, at ito yung common na modality practices na pwede natin gamitin kaagad-agad to apply, na i-apply natin doon sa ating mga pasyente. Now, yung next po, no? Ang sabi dito, the Emanctory theory, which states toxic substances can be absorbed from the environment or produced by abnormal metabolic processes and must be effectively eliminated to achieve good health. So, ito po ay meron sa labas, environment, no? Inside, meron din yung tinatawag na abnormal metabolic processes. Kaya nga, ito ay iingatan natin po, no? Hindi po gumagalaw yung yung screen. Hindi gumagalaw. Nasaan tayo sa screen ngayon? Pulsada Neuropathic theories. which states toxic substances can be absorbed. Neuropathic theories. Yeah, tama. Nandito pa rin naman tayo, naturopathic theories. Sa pangalawa tayo dyan sa the Emanctory theory, di ba? Tama po ba? Yes po. Are we in the same page? Tama po ba ang ating slide? Yes, Doc. Okay, thank you so much. Thank you. So, let's proceed po, no? Dito ay we will have to identify yung mga reaction doon sa katawan ng itong mga tinatawag na mga toxic substances. Merong galing sa environment, merong galing internal, no, sa loob mismo. So, kinakailangan magkakaroon ng elimination. So, dito maraming process po ito at kinakailangan kasama yung mga detox dito. Andito yung mga cleansing. By the way, ang target majority ng mga naturopaths ay kinakailangan magkaroon ng cleansing. Kinakailangan magkaroon ng strengthening. Sinasabay-sabay po ito, no? At the same time, magkaroon ng healing. So, ito po ay mga basic po ito na mga kinakailangan nating isagawa po na ini-expect sa naturopath po na maisagawa natin. So kung darating sa atin ang pasyente or sa bahay meron tayong pasyente, ay kinakailangang makonsider natin yung mga toxin sa katawan ay ma-address po natin. Kasi kung hindi, ay medyo magkakaproblema tayo. Walang movement po ang mangyayari dito. Ano po? So, kinukonsider po 'yon.
Okay. So later on siguro i-discuss natin ito further para tayo ay umusad. Okay? This is just an overview right now. And next time siguro bibigyan natin ng mahaba-haba po ito na time. Okay? Pangatlo, the theory of complex systems outlines that the body is a complex and self-sustaining dynamic and evolving system functioning within an environment of multiple nested systems which are interconnected, and naturopathic practice must reflect this complexity. Okay. Connect po sa ibig sabihin, ano? So, yung lahat ng parts, organs ay kinakailangan ay atin pong alam kung papaano po ito nagpa-function maigi at yung participation ng different organs natin, system, ay kinakailangan yung pag-a-address po natin ay nasa ating principle na lahat ay interconnected. So, kaya nga ang approach po natin ay totality, holistic po, no? Ganun po ang approach sa naturopath. Kinakailangan i-address mo siya as a whole. Hindi lang tayo naggagamot po ng isang simptoma. Ang ginagabot po natin ay yung buong kalusugan ng ating pasyente. Hindi tayo nakafocus po sa isang simptoma lamang. So kung kaya, kinakailangan meron tayong comprehensive na history, kasama yun sa ating inaalam. May alam natin yung mga, kahit na even yung kanilang mga medical na mga gamot, no, yung synthetic medicine na kanilang ininom for a certain period of time. Anong klaseng medicine yon? Dapat aware tayo doon. Anong klaseng operation siya nag-undergo? Dapat alam po natin yon, kasi hindi po pwede na yung ating kaalaman doon sa tao, sa kanyang case ay kulang. Dito po tayo magkakaproblema. Dapat po ay comprehensive po, no? Alam natin lahat yung sitwasyon ng pasyente. At again, sa naturopathic practice po ay hindi lang po tayo one time na nanggagamot doon sa isang pasyente o isang tao. Ito po ay process po na nagpapatuloy, no? Ang ating tatandaan po ay it's a lifetime po na panggagamot doon sa ating pasyente. And that's why it is very important kung ito'y gagamitin natin po na ministry, no? Marami dito sa atin sa Pilipinas ay kumikita ng malaki sa pagiging naturopathic doctor. Yung mga practitioners po, maraming kumikita ng malaki po dito sa Pilipinas na nagpa-practice na. Ganun pa man, ang inyong lingkod ay umaapila din na sana ay kung iisipin din natin na tayo ay papasok sa panggagamot ng natural, ay i-consider natin yung ministry din. Ipasok natin kasi napakaganda po kapag ginamit natin sa ministry ito. Sa atin po dito sa amin for over more than 8 years po ng practice ng ministry ng naturopathy. Napakarami po na ito yung reason kung kaya't nadadala sila sa pagtanggap sa ating Panginoon, because they first experience yung healing, no? Una, nagkasakit sila. Pagkatapos ay inaddress natin yung sakit nila, tinulungan, nagkaroon ng service, nagkaroon ng education, nagkaroon ng transformation. Makita mo dito, no? Yung transformation, mga minamahal ko, kasama na yung conversion dito eh. It's because their practices, the worldly standard, let's say for example sa food, ay makikita mo doon, talagang i-give up nila. It's because you're saying that these things are the ones
causing him to be sick. And hindi siya gagaling kapag itong mga itong nakasanayan na ito, habit na ito, itong lifestyle na ito, itong kanyang diet ay yun yung number one cause. That's why siya ay may ganitong sakit. So kapag tayo ay nag-i-educate, kasama doon na tayo po ay nai-introduce natin ang principle ng Bible. So, napakaganda po siyang ministry actually, no? Majority po dito sa amin, sa aming practice, dahil nag-church planting din tayo dito sa Cubao, majority po dito sa ating mga na-convert ay first hand ay sila ay nakaranas ng yung pag-alaga in terms of health, no? Majority po ay ganun po, no, ang cases po. That's why they were naging na-convert sila. It's because nagsimula sa health. Meron tayong mga kaibigan na kung saan ay talagang lulong sa droga. Meron tayong, kung tutuusin, ay involved pa nga sila sa yung sa time ni Duterte na kung saan sila ay drug pusher pa. But because nasimulan natin sa cleansing po, no? Sa cleansing, yung pangalawang theory na ating diniscuss a while ago, ay because of that, ay sila po ay nagbagong buhay. Ano po? Nagbagong buhay sila. So right now, nakapagbagong buhay sila, nagkaroon ng normal na buhay na hindi na sila, hindi na nila tinatangkilik yung drugs. Ano po? So, napakaraming kwento po ng conversion kapag gagamitin natin yung naturopathy as ministry. Now, going back to our lesson, interconnected po, no? Ano man yung gagawin natin, consider everything na ito ay makaka-affect kung ano man yung ating modalities, ano man yung ating practices na gagawin, yung panggagamot na ating gagawin po sa patient, ay kino-consider natin yung holistic na approach po. Okay? So, mga pataphaw pa lang po ito, hindi pa tayo nagdidig deeper doon sa mga medyo ano po, no? Detalye. Okay? Ayan. Okay. Next, gusto kong talakayin ito. Ito para to give us boost po sa naturopathic practice. Ito po ay conducted by the Health Technology Assessment. Ito po ay sanction din ng World Naturopathic Federation as well as WHO. So ito po yung mga breakthrough na kung saan ay matutuwa kayo kasi kapag kayo ay naging naturopath po ay napakaganda po kasi may mga nakalatag na po na mga practices, may nakalatag na po na mga modalities. All you have to do is choose the best, no? Pipiliin mo na lang yung best na ito na ia-apply mo sa iyong panggagamot. It's already there. Wala ka ng problema na kinakailangan mo pang mag-research o shall we say mag-discover, no? To discover a formulation o particularly a practice na kinakailangan mong i-adapt sa iyong profession kung ikaw ay magpuproceed into naturopathy, no? Kung ito'y siseryosohin mo, nakalatag na po ito at this is worldwide po na mga consolidated na mga practices and modalities na ating i-apply. So first sa 2015, ang sabi dito, the first international survey of the global naturopathic profession was conducted outlining characteristics of naturopathic practice in each country. Sabi dito, responses were received from 22 national naturopathic organizations which spanned all WHO regions. Later on, I will show you the list of the WHO regions po
kung sino yung mga members po nitong World Naturopathic Federation. Okay? So nakita natin yung breakthrough dito po, no? Sa 2015. On 2016, a detailed international survey examining the characteristics of naturopathic education, regulation, andito na, no? So pinapalakas and practice frameworks was initiated. The survey included responses from 65 naturopathic organizations. This is not doctors individual but organizations. Ano po? Educational institutions, professional associations, regulatory bodies. Ano, yan po, no? From 29 countries. Data collection for this survey was completed in 2020. So these are the updated na po na ating mga breakthroughs sa naturopathy. Okay, 2016, ano nangyari? The international naturopathic educational institutions were surveyed. Ano yung meron dito? 30 responses were received spanning 17 countries from 5 WHO regions outlining what was taught in their naturopathic educational programs. So, dito po, we will try to as much as possible i-cover po lahat yung mga programs na yon na atin pong i-discuss po. Kung paano i-approach a certain disease. Ano po? Kasi yun ang ating kurso po. Atin pong pag-aaralan kung paano i-approach ang certain diseases. Ito may acute, ito may chronic, degenerative disease. Ano yung mga modalities and practices na kinakailangan nating i-apply on a certain situation po or yung case ng ating patient. Okay. What else? During 2016, a bibliometric analysis of research conducted by the naturopathic profession was undertaken from 2016 to 2018. The results of this International Naturopathic Research Coalition project identified over 2,200 naturopathic research papers, which provided the basis for a substantial part of this HTA. Again, HTA stands for Health Technology Assessment. So yung research paper po na ito or papers na mga available ay ginagamit po ito ng World Naturopathic Federation po, yung mga miyembro po. And ito po ay available po, no? Kung tayo ay gusto natin mag-practice nito, no? So these were research papers na i-distribute at the same time sa mga naturopathic practitioners. So aware lahat nito. Okay, what else? 2019, an international practice survey was conducted to confirm the practices, health conditions, and treatment modalities used by naturopaths, naturopathic doctors. This survey was sent to members from 14 full World Naturopathic Federation members. Ayan po, no? Excuse me. National naturopathic organizations with an established history of naturopathic practice and included feedback from 859 naturopathic patient visits. Ayan po, no? So, ito yung mga, sorry. Go ahead po. I thought there was a question. May question po ba kanina? Okay, we will proceed. Again, ito po ay mga breakthrough po ito na mga kung saan ay na-boost ang naturopathic practice po. Again, sa 2019 ay merong international survey was conducted to identify the degree that naturopathic educational institutions provide free
or low-cost naturopathic care to the unprivileged, low-income, or specialized groups through naturopathic community clinics. Napakaganda po, no? Kasi nga, nagpo-provide ang WNF or World Naturopathic Federation ng ganitong training po, no? Low cost kasi kung tutusin talagang mahal po ang pag-aaral ng naturopathy. Napakamahal po, no? Lalo na kapag ka-member pa ng itong World Naturopathic Federation. Pero sila mismo ay gumagamit din, no, ng mga institution na kung saan ay makakapag avail yung medyo kapos dun sa budget po, no? So dito sa Pilipinas ay sana nga po ay magkaroon ng mostly sa atin kasi ay parang ginagawang parang exclusive po, no, sa Pilipinas. Sana dumating sa punto, especially sa atin po sa Remnant Church, ay dumating sa punto na this will be free na ituro at hindi lang one institution but many institutions sana. Kasi napakaganda po na gamitin siya sa ministry. At kapag ito ay present po sa mga community, napakaganda po na ito po ay maging center of influence so that tayo ay makakadala ng kaluluwa sa ating Panginoon. So very important, and we believe, of course, tayo po ay naniniwala na ang health message po ay right arm po, no? Right arm ng gospel. So ito po. Yes, go ahead. Sino po yun? No? Doc Ray, go ahead. Itong ating Doctor of Phytomedical Science ay talagang isusulong natin ito at papaigtingin natin ang promotion dito kasi ito po yung pinaka-nearest pinaka-closer to the work of medical missionaries kasi kung babasahin natin ang Ministry of Healing, mga councils na Ellen G. White, ang advocacy po talaga is natural, no? Natural way, following the laws of nature, no? Wala naman pong masyadong synthetic na ina-advocate si Ellen G. White. Pero hindi naman po tayo magdi-discount or magdi-disregard ng synthetic na mga pamaraan, no? So we do not criticize our hospitals, no, who uses more of synthetic drugs or synthetic medication. Pero ito na yung pagkakataon, kahit sabihin natin ito po'y complementary lang, but with proper education and promotion, people would be exercising their own choices, their freedom to opt para sa natural way. Yung hindi na talaga kaya sa natural way at kailangan na ng synthetic na pamaraan in order to survive, wala na tayong magagawa. Pero vice versa lang po yan or vice versa. Bakit? Yung hindi na kaya ng medisina, pupunta sa naturopathic approach na kayang makapaggamot noong hindi kaya ng medisina. Meron ding hindi kaya ng ng natural ways na talagang medisina lang ang pwede. So talagang nga pong complementary.
no? Kasi kung ako lang ang tatanungin, ang complementary ay yung synthetic way. Kasi ang original na ano ng Panginoon is natural way eh. So yung synthetic, yung complementary. Pero kung sila ang tatanungin, sila yung primary, tayo po ang complementary. But anyway, whatever, ang importante na gagaling yung tao, no? They have their choices. They have their choices. Ayun lang naman po ang gusto kong i-emphasize. Thank you so much, Doc Ray, for that insightful na reminders po sa atin. Ano po? Tama po, no? Ang naturopathic practice po ay considered as complementary. At we will stay this way for how long, I do not know, no? Okay lang po yon, it doesn't matter po. Wala pong problema doon. Ito po ay tanggap natin. Ang mabuti po dito is that tayo po ay nagiging instrumento ng natural na kung saan ay yung pinaka-importante, yung katawan ay yung natural siya na gumagaling po. Kasi ito po ay wala pong mga synthetic po na mga kung saan ay later on yung katawan ay magkakaproblema pa, no? Unless meron tayong mga modalities na kakaiba, no, na ina-apply na magkukos palalo ng danger, no, or trauma doon sa ating pasyente. So I think we will proceed. Meron pa ba akong oras? Doc, meron ka pang 15 minutes. Pero Okay. meron na akong gustong i-insert ulit. Okay. Tayo pong nag-aaral dito sa phytomedical science, ay seryosohin natin ito mga kapatid. Kasi po, pag natapos natin ito, ang tawag sa atin ay doktor. Pag ikaw ay isang doktor, ang mga tao is looking up to you na ikaw ay authentic, authoritative when it comes to phytomedicine. Pero kung hindi tayo seryoso, on and off tayong mag-aaral dito, aatin ngayon, sa susunod hindi naman aatin na naman, hindi naman mag-aatin. Paano mo masabi na ikaw ay magiging authentic, magiging authoritative when you lack the necessary knowledge na itinuturo dito? Kaya ang aking pakiusap, huwag na nating hintayin na dumating ang panahon na hindi na po ito libre. Kasi po pag tapos saka pa tayo action, i-take advantage natin bilang pioneers na ito po'y libre. Kasi kung ako ang tatanungin niyo behind my plans, itong kurso na ito ay papabayaran natin in a few years from now. Kasi po, ang kurso na ito ay ang kurso na mapagkakakitaan. Pag ang kurso ay mapagkakakitaan, nararapat lang po na may bayad. Kasi po, yung mag-aaral kikita. Tapos yung school na nagpaaral hindi kikita. Hindi na tayo niyan magkikita-kita. Sabi pa ng expression ng iba. No? Kaya napakaswerte ng Alpha na kapart kayo sa tinatawag pioneer, first batch, or the second batch. Kasi
gusto kong i-reveal sa inyo mga kapatid that this particular course will never be forever free. Papabayaran natin ito kasi ito'y kursong mapagkakakitaan. So, seryosohin ninyo po ang pag-aaral habang libre pa po. Kasi pagdating ng panahon, saka pa kayo nagseryoso, anyway, mapagkakakitaan naman din po kahit magbayad pa po kayo. Maraming salamat po. Thank you, Doc Ray. Okay, dito tayo ulit sa 2019. Ang sabi dito, another breakthrough ito, a detailed analysis of program content provided by naturopathic educational institutions around the world was initiated and completed in 2021. As you notice, it is just very recent, no? The analysis identified 131 naturopathic educational programs located across 5 WHO regions. So, wow, no, ganyan siya yung mga breakthrough natin, ano, sa naturopathy. You are so lucky na meron tayong available na mga practices and modalities na ito that we can practice. Yan po yung ating pag-aaralan po sa mga susunod na mga panahon po, iisa-isahin po natin, hihimay-himayin po natin ito. Okay, sa 2020, let's see. Ang sabi dito, an international survey of naturopathic doctors was conducted to identify the degree that naturopathic clinicians engage with and educate the public through various community education and health promotion activities. The survey was translated into 5 languages. Yan, no? To accommodate lalo na yung mga non-English speaking countries. And over 800 responses were received from naturopathic doctors spanning all WHO regions. Okay. So nakita po natin dito yung mga breakthrough po na mga nangyayari po, no? So, again, dito sa 2020, dagdag po, a detailed knowledge mobilization survey was translated into 5 languages and shared internationally, no? Okay, hindi ko na ulitin, nadoble ko na pala ito. Now, dito tayo sa sa practice and implementation of naturopathy in healthcare system. What? Siguro magtatanong kayo, nasa healthcare system ang naturopathy? Yung panggagamot ng naturopathy ay nasa healthcare system? Yes, the answer is yes. Sa Pilipinas ay wala. Yun ang bad news, no? So ang sabi dito, let me read. Sabi dito, there is extensive evidence describing clinical outcomes associated with naturopathic therapeutic modalities and practices, and a broad evidence base examining many other aspects of naturopathic practice, providing a guide to how it might fit into the global healthcare system. Yan po ang aim ng naturopathy ngayon, yung WNF. Yan yung aim na maging, alin po, globally healthcare system. Pumasok po ang naturopathy. But right now, hindi, no? Okay? Doc, Yes po. God willing, kung ipagkaloob talaga ng Panginoon na makapag-reopen ang COMELEC at makapasok tayo, yan talaga ay isa sa ating mga bills na ipa-file dahil sa Doc Rajab platform, yung isa dyan ay about healthcare system. So, who knows na maipasok natin at maisama sa healthcare system yung complementary medicine, no? Kasi advocate natin yan eh.
So, nandito pa tayo, tuloy-tuloy lang yung ating panalangin na buksan ng Comelec at tayo'y makapasok. Amen. Amen, Doc. Hello, Doc. Go ahead po. Sino po yon? Si Nagsalita. Raul. Go ahead Raul. po. Mayroon akong pasyente kanina. Malaki ang cyst sa breast niya. Parang itlog na. Anong advice ninyo, Doc? At tatalakayin po natin yan sa ating pag nag-discuss na po tayo ng modalities. But sige, entertain po natin. Anong stage na po? Hindi siya nagpa-check. Pa-laboratory po. Pa-check up po. Kailangan, no? Kailangan. Oo. Kailangan po. Pero kumikibo man. Ha? Kumikibo. Ano yon? Hindi ko naintindihan po. Parang nag-floating ba? Floating. Floating. Nag-ano siya, gumagalaw, Oo. naglumilipat ng location. Yeah. Baka benign lang yan. I-ano lang. Baka may yuma lang yun, kapatid. Oo. Sa breast man, sa breast. Temporal siguro, immediate mong ipagawa sa kanya yung poultice, activated charcoal poultice na lagyan mo ng castor oil. Castor oil, yung activated charcoal poultice, sigisigihan niya. Hindi tubig ang ilagay, castor oil. Castor oil. Saan natin mabili yan? Ang alin po? Castor oil. Marami pong available. Kahit sa Shopee po. Marami po available. Hanapin niyo po yung yung classification na organic. Okay. Tiningnan ko sa natural remedies, gentle massage ang recommendation. Kailangan niyo po kailangan niyo po ipa-lab test muna kasi mahirap naman yung pa-jackpot tayo. Sige. Ganyan pala. Gusto niyo kasi yung poultice po na isasagawa niya, talagang gagawin niya yon whether yun ay leading to cancer or hindi, talagang gagawin niya yon. Kaya paunang lunas na kaagad siya. Kasi hindi niya gustong puputok ba? Paglagyan natin ng charcoal kasi binigyan ko siya ng charcoal. Ang tanong niya, ay puputok ba ito? Kaya kinakailangan po laboratory test po. Kailangan po laboratory test. Kasi hindi ko Okay. nakita yung itsura eh. Okay. Pag Sasabihin ko. pumutok yan, baka ang laman igyok. Okay. Tama Kasi po, baka nabanggit mamaya niya, mataas lang ang protein niya, yung animal protein. Baka nasobrahan siya ng manok tsaka itlog. At yun ay mag-lead into, anong tawag doon? Yung lumalaki tapos sasabog. Boil. Ha? Boil. Yun. Oo, baka ganun ganito lang yung kasi, isa. nabanggit niya, Dok, naoperahan na siya dati, pero bumalik. Delikado, no? Pa-laboratory test po, pa-laboratory test. Sige. Yun lang po yung Thank you. solusyon doon. Opo, yun lang po yung At least solusyon. para malaman natin ang status, no? Opo. Yan man ang advice sa doktor na yung espesyalista, ipa-check. Pero siguro hanap pa siya ng pera. Okay, thank you, Doc. Okay, proceed po tayo. Breakthrough, no? Itong ating mga pinag-mention dito na kung saan ay ito po ay mga napakagaganda na magbo-boost po sa naturopathic practice po.
again dito, let me proceed. Sana ako banda. Policymakers and other stakeholders seeking to understand how best to optimize the health workforce and integrate naturopaths, naturopathic doctors into their policies, programs, and services for community benefit must consider this evidence within the context of contemporary naturopathic practice. Ito po yung ating mga list. Let me show you. Malinaw po ba sa inyo ito? Yes po. Kita po. Yes po, yes po. Okay, tignan niyo po dito kung ano mga countries po, no? Ang cover ng membership ng World Naturopathic Federation. Hindi niyo mo makikita dito ang Pilipinas, wala tayo diyan. Mapapansin po ba natin na hindi kasama ang Pilipinas, but yung mga first world countries nandyan po, no? The last time, I think meron ako nakitang pinadala si Doc Aris na si Prince or si King Charles ay merong cancer but he will undergo natural potion and mga herb, no, herbal medicine. So kasi bakit? Andito kasama siya. Yun kaagad ang first line of address nila. Naturopathy kaagad ang first line ng pag-a-address nila kapag may mga sakit. So na-notice po ninyo nandito? Ayan po, no? So what's the mission? Ano ang mission ng World Naturopathic Federation? 1, supporting the growth and diversity of naturopathy, naturopathic medicine worldwide. So makita natin, support system ang naturopathy po. So hindi natin tinatanggal po, gaya ng sinabi ni Doc Radja kanina, yung medicine ay nandyan katuwang po, no? Tayo ay katuwang ng medicine po. So side by side, sana nga ganyan po ang gawin dito sa Pilipinas. Dumating ang time na mag side by side ang medicine, ang synthetic, ganun din ang naturopathic medicine po, no? Mag side by side. So ito po, ano pa yung mission na supporting the appropriate regulation and recognition of naturopathy, naturopathic medicine. Yan yung mga mission nito. Ano pa? Promoting accreditation and the highest educational standards in each WHO region. So these are recognized also by the WHO na mga countries na nagpa-practice ng naturopathy. Ayan po, no? What else na mission? Encouraging naturopathic research. What else? Establishing and maintaining a database of naturopathic organizations, regulations, accreditation, conferences, and research activities. And lastly, working with world agencies like World Health Organization, United Nations, UNESCO, and national governments and supranational agencies to promote the naturopathic profession. So, sana po ay tayo ay ginanahan po, na boost po, no? Pagkat ito po yung mga nangyayari sa world view, no? Itong sa mundo ng naturopathy. Okay? Yung mga ang practice ng naturopathy ay talagang napakaganda po, no? So, sana po ay dito sa Pilipinas, one day ay maging ganito. Kasi available naman po siya. Available na siya sa major countries po. Ang Pilipinas ay medyo layback po tayo. Layback. The term is layback, no? Sana ay kasama na ang Pilipinas dito. Andito nga ang Singapore, oh, kung papansinin natin. Japan is one of those practicing ng naturopathy. Hong Kong, isa. Kasi ang Hong Kong is kasama sila sa TCM, yung Chinese, Traditional Chinese Medicine, TCM. Ayan, ano po. So, makikita natin, halos yung mga major countries, America, Europe, ayan po, no? Asia, ay participants na po dito. So, hopefully, ang Pilipinas, I pray na makasama po tayo. And it's napakaganda po na ministry po ito
Again, sabi ni Doc Raja, magandang pagkakitaan and at the same time, maganda po ito ng ministry po. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Thank you, Doc. Doc, may tanong po. Thank you, Doc. Pwede ba magtanong po? Wala na po akong time. Okay po. Salamat po. God bless po. So Thank you we'll po. have a 2 to 3 minutes break before we give the time to Dr. June. Andyan na ba si Dr. June? Para sa mga announcement pa lang po.